is excited sa salita ng Panginoon, mga kapatid. And let's open the Bible in Matthew chapter 6, verse 24. Ayan. Meron ba? Sige. Basahin ko na lang. Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Praise the Lord. May I request Pastor Jai to pray for the word of the Lord today. Let us pray. Lord, we acknowledge your presence in this house. We acknowledge that you are here, the sovereign God, the King of Kings and the Lord of Lords. And we are always humbled, Panginoon, every time we have the opportunity to hear your word. We take the opportunity and the privilege, Panginoon, na yung mga salita ay nakaabot sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. And today we will respect your word with fear and trembling, and at the same time with an open heart, Lord, that whatever you will prepare and whatever we will hear from your word, from your servant today, Lord, ito po, Lord, ay magbubunga ng kaligtasan sa aming mabuhay. Magbubunga, Lord Jesus, ng mga bunga na ina-expect mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, habang kami naglilingkod sa iyo. Anoint your servant and your people today as your word is already anointed. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Yan. Familiar yung verse na yon, di ba? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Yung mammon, mga kapatid, para mas maunawaan natin, we can say in different, iba't ibang mga terms, mga kapatid. God and mammon. Kung titignan natin yung version ng sa amplified version, mga kapatid, yung mammon doon in-explain, it's pwedeng money, pwedeng possessions, pwedeng fame, pwedeng our status in life that we value more than God. Hindi masama yung mga sinabi ko, mga kapatid. Pera, kailangan natin yan para mabuhay sa mundo. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Kaya nga nag-aaral para pagdating ng araw, maaaring magkaroon ng opportunity. Di ba? Lahat naman ngayon kailangan bilhin. Di ba? Mga possessions, mga pag-aari natin, walang masama dyan, mga kapatid. Yung status natin, maaaring may mga matataasang katungkulan, may mayayaman, whatever. Ang problema dyan, if those things you value more than the Lord, that is the problem, mga kapatid. So, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay the danger of compromising. We are in the last days, mga kapatid. Wala nang panahon pa para mag-compromise. Nangyayari ng lahat sa kapanahunan natin ang signs na bigay ng Panginoon. It's just a matter of time. Maybe hours. Nobody knows, mga kapatid. Very familiar yung salitang compromise. Sino yung nakakalam ng salitang compromise? Taas ang kamay. Sa Tagalog, ano ba yon? Kompromiso. Siyempre, sasabihin niyo yun. Kompromiso. Pero ano ang kahulugan ng salitang kompromiso?
To give in or parang mag-agree kayo in between. Sabi ng isa, left. Sabi ng isa, right. Madalas ito nangyayari sa mag-asawa. Iba ang gusto nung lalaki, iba gusto nung babae. So, para walang away, let's compromise. Dito tayo sa gitna. Kaya delikado yung compromise, mga kapatid, sa isang Kristiyano, is dapat you need to identify yung thin line between when do you compromise and when do you never, ever compromise, mga kapatid. Sige, bigyan natin ng konting kahulugan yung compromise. Compromise is an agreement or settlement of a dispute that is reached by each side making reductions. Or sabi naman dito, is a state between conflicting opinion. Ayan, di ba? Sino dito yung mag-asawa? Never naman na nag-agree kayo eh. Meron at meron kayong mag-disagreement. But at the end of the day, you will end up agreeing, sige, ito na lang. Sino dito yung dapat magdi-date nung mga dalaga at binata pa? Sabi nung isa, gusto ko kumain sa Samji. Sino yung mahilig sa Samji? Diba? Tapos sasabihin naman ng isa, ayoko sa Samji. Gusto ko sa McDo. Para tabla, parehas yung hindi pupuntahan yun. Doon kayo sa hindi. Pero ang alam ko, yung sa mga kalalakihan, wala pa eh. Mga kalalakihan, sila yung mas madalas nagko-compromise. Grabe yung mga lalaki. Amen agad. Sama si Eli. Pero kung parehas kayo ng gusto, edi ang saya. Di ba? Parang kanina may narinig ako yung... Kailang wala ako dito, parang may binanggit si Sis Aina eh. Pero sabi ni Pastor Tom, may binanggit si Sis Aina, nabanggit pangalan mo. Ano po yun? Ano ba yun? Nakinig ba kayo kanina? Buffet. Ayan. Pag gano'n ang usapan nyo mga kapatid, gusto ng isa Samji, gusto ng isa ibang bagay, mag-buffet kayo. Kasi lahat ng gusto nyo nandun. Tip. Diba? Ngayon ko lang aaminin sa inyo to mga kapatid. Minsan ginagawa ko yung kay Mami, kay Sister Bea. Kasi may gusto siya, yung gusto niya ayaw ko eh. Yung gusto niyang kainin, ayaw ko yun eh. Hindi man talaga ako kakain nun kahit libre yan. Pero para safe, doon tayo. Makakain ko yung gusto ko, pakakain din niya yung gusto niya. Di wala nga Amen? Tumatawa tayo mga kapatid because that word compromise common. Nangyayari yan sa buhay natin without even knowing, may dalawang bagay yan. Posibleng makabuti, posibleng makasama. Kaya sa araw na ito, kailangan nating maunawaan kailan tayo magko-compromise at never magko-compromise, mga kapatid. Kasi may danger talaga doon. Yung mga naniniwalang may danger ng compromise, say amen. Naku, kukunti lang, Pastor. Mas marami yung naniniwalang walang danger ng compromise. Sige, magkaroon tayo ng konting storytelling. Yan. Hindi tayo magaling sa ganun eh. Pero subukan natin. Sinong nakakakilala kay Haring Solomon? King Solomon. Ayan. Sige. Ako talagang paborito ko to yung nagtatanong eh. Magbigay nga kayo ng isang notable quote or verse ni King Solomon. Nako, kilala Pero walang maalala.
Sabi nila, kala ko ba sa Sunday school ka lang, Brother Mike, nagtatanong? Tatanong pa rin tayo dito, mga kapatid. Sige. Ako may isa talaga akong paborito ko yun eh. Sige, simulan ko para sa inyo. Yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Favorite ko talaga yan. That you trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Sino? Next. Wala. Sino nakakakilala kay Haring Solomon, mga kapatid? Wala nang sumagot, Pastor. Wala nang sumagot kanina. Ang daming nakakakilala. Yun din ba yun? Ikaw, yun din yun, Koy? Parehas pala tayo. Sister Melody, ang ganda ng tawa. Parang gusto mong sumagot. Ay, ayaw. Sige. Kuha lang ako ng 2 o 3, maximum. Sabi sa Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Di ba? The way of a fool is palaging tama sa sarili niyang paningin. Uy, ang bilis. Doon na kagad. At lastly, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7. And we know si Solomon na pinagkalooban ng Panginoon ng great wisdom. We know the story, masyadong mahaba kung iunti-unti natin, mga kapatid. But to make the story short, si Solomon ay naging hari ng Israel sa batang edad. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa atin, kahit bata pa, maaaring maitalaga. Gaya ng ating batang-bata at poging-poging pastor, di ba? Wow, full support. Bakit? Hindi ba? Oh, na mo? Totoo yun, pastor. Di ba? Maring gamitin ng Panginoon sino man sa atin. No? But ano yung ginawa ni Solomon nung unang na-meet niya ang Panginoon in a dream? Binigyan siya ng opportunity. What's that opportunity? Anong gusto mo? Kung kaya tayo yung nasa kalagayang ganun, ano hihingi natin? Sabihin natin sa Lord. Siyempre, alam natin yung Panginoon natin, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin lahat. Pero ano ang hiningi ni Solomon? Humingi siya ng wisdom kung papaano niya maigo-govern ng maayos ang bayan ng Israel. And because of that, the Lord, ang Panginoon natin, ay nalugod doon sa sinabi ni Solomon. Sabi doon sa verse 10 sa chapter 3 ng 1 Kings, that speech pleases the Lord, that Solomon had asked this thing. Then God said to him, because you have asked this thing and have not asked long life for yourself, and not have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but you have asked for yourself understanding to discern justice. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that he has not been anyone like you before, nor shall any like you arise after you. So grabe yung binigay ng Panginoon kay Solomon. Pero, take note, may pero yon, mga kapatid. Hindi lang yon kabasta binigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, and I have also given you what have not asked of you, both
riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Grabe. Kasi sa kapanahunan ni Haring Solomon, mga kapatid, yung wisdom na binigay ng Lord sa kanya, nire-respeto siya ng lahat ng kahit mga other kingdoms. And in fact, kung babasahin natin yon, nagta-travel pa itong mga hari or mga pinunong ito papunta sa kanya, mapakinggan lang siya. Kasi siyempre, wala pa namang live streaming nun di ba? So, kailangan physically pupunta talaga sila. Take note, hindi sila pupunta doon nang walang dala-dala, mga kapatid. At bawat mga leaders na pupunta kay Solomon to listen doon sa wisdom ni Solomon that God has given him, may dala-dala siyang napakadaming, sabihin na nating, wealth. Actually, tinry kong tingnan yung 1/10 of gold. Yung talent pala, sorry, not 10, talent. Kung ano siya ngayon. No? Yung isang talent ng gold, isa lang yung tiningnan ko marami pang binigay sa kanya ng mga precious stones, whatever. Gold lang, kasi doon tayo mas familiar Huwag na nating isama yung iba. Ang halaga nun ngayon, mga kapatid, ang isang talent is equivalent to, if I remember correctly, parang nasa 22 million pesos. Yung isang talent. Liit lang? Oo nga, mas malaki yung nakuha nung... Alam niyo na yan. Di ba? Pero mga kapatid, gaano kadami ang kada isa, mayroong isang nagdala sa kanya, isang tao lang ay 120 talents, kung di ako magkamali. Isang tao pa lang yon. And every year, nagbibigay sila. Parang pondo lang yearly. Ganon ka-wealthy si Solomon. Because of one thing, he asked for wisdom. Pero yung isang condition, hindi ko pa sinabi. May condition na binigay si Lord, mga kapatid. Ano yon? Alam niyo ba yon? Alam natin, si Solomon, binless ni Lord, binigyan ng wisdom, ng knowledge, pati yung hindi niya hiningi, yung riches, yung honor, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Lahat yon. Di ba yan ang gusto ng tao? Hello? Common yon. Gusto ng tao ng nire-respeto, ino-honor ka. Lalo na ng mas malalaking tao, ng matataas na tao. Ano pa? Hindi naman tayo hipokrito. Sino ba dito hindi gustong yumaman? Sige. Yung ayaw yumaman dito, taas ang kamay. Tingnan mo. Hindi, totoo naman yun, mga kapatid, real talk. But inunan ng ni Haring Solomon ang Panginoon, the wisdom on how to govern yung bayan ng Israel. This is the condition. Sa verse 14, so if you walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. Ilang beses ni-remind yan ng Panginoon kay Solomon. Every time may victory, inire-remind yan ng Panginoon kay Solomon. Sa chapter 6, sinabi ulit yan ng Panginoon nung merong accomplishment si Solomon. Then the word of the Lord came to Solomon saying, concerning this temple which you are... Yan, nagtayo si Solomon Isipin mo, siya yung first. Siya yung nakatupad noong kay David, si Solomon yung nag-built ng first temple. At nalugod ang Panginoon doon. Pero ang sabi ulit ng Panginoon, if you walk in my statutes, execute my judgment, keep all my commandments, and walk in them, then I will perform my word with you.
So take note, no? I will perform my word with you. Yung wisdom na binibigay ni Solomon ay hindi galing sa kanya. Galing sa Panginoon yon, mga kapatid. Okay? Sabi ng Panginoon, then I will perform my word with you, which I spoke to your father, and I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people, Israel. Condition. So once na meron tayong, binigyan tayo ng isang condition, mga kapatid, doon napapasok, posibleng pumasok yung salitang compromise. Why? Dahil tayong mga tao, mga kapatid, we have our own free will. Pwede mong sundin, pwede mong hindi sundin. Pwede mong sundin konti, pwede mong sundin fully. Again, in chapter 9, inulit-ulit ng Panginoon. This time, hindi na masyadong maganda. Dahil dito, to make the story short, si Solomon, nakuha niya yung riches and honor, respect ng mga tao, ng kapwa niya mga leader or hari ng iba't ibang lugar, yaman na wala nang papantay pa sa yaman niya. At sinabi nga ng Bible, siya na yung king na parang wala nang lalampas sa kanya pa doon. Yung wisdom, wala nang lalampas sa kanya doon. So lahat nakuha. Highly favored si Solomon ng Diyos. Amen? Nandyan pa kayo? So sino dito yung highly favored ng Lord? Okay, parang duda kayo. Hindi kayo highly favored? You are highly favored, mga kapatid. We are highly favored. Kaya lang natin naiisip minsan that we are not highly favored is because bawat isa sa atin may kanya-kanyang standard. Kailan mo sasabihin, highly favored ako, ay hindi highly. Maaring sa akin, ang panuntunan ko ng highly favored is iba sa panuntunan ni Brother June. Diba? Maaring yung iba sa isang bagay, kontento na, pero ikaw hindi ka pa kontento doon. Iba-iba tayo, mga kapatid. Dito sa chapter 9, sa 1 Kings, inulit-ulit ng Panginoon, if you keep my statutes and my judgment, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever. And as I promised David your father, saying, you shall not fail to have a man on the throne of Israel. Paulit-ulit na nire-remind ng Lord yan sa atin. To make the story short, mga kapatid, dung weakness ni Solomon, alam natin yon? Alam ba natin yung weakness ni Solomon? Babae. Common sa lalaki, weakness, babae. And because of that, hindi lang yung babae. Kasi, kung medyo mahaba, ikwento natin, napakadaming naging asawa ni Solomon. Mga ibang pananampalataya, ibang pagkakakilala. Ilan yun? Nasa 700? 700. Oh. Sino dito yung mahigit isa? Uy! Parang muntik nang may naggano, no? Trap question. Di ba? Amen? Hindi naman yung doon. But take note, mga kapatid, ang kalaban natin ay tuso. Kung kilala mo ang sarili mo,
kilalang kilala ka ni Satanas. Alam niya kung ano ang kahinaan mo. Kahinaan natin. And the devil knows yun ang kahinaan ni Solomon. And we know the story because nag-compromise ngayon si Solomon doon. Tama? Kasi nagpatayo na rin siya ng mga temple ng mga Diyos-Diyosan. Nag-compromise na siya ngayon. Yun pa naman ang kabilin-bilinan sa kanya ng Panginoon. Keep my laws, my commandment. Alam niya yon, di ba, sa Deuteronomy, yung inaral natin kanina, sabi ko, konektado. Yung pagtuturo sa mga anak ng Diyos, mga bata pa lamang. Grabe yon yung sa Deuteronomy chapter 6. Pag sinunod-sunod mo yon, sulat mo dyan, lahat, itali mo, para wag mong makalimutan na meron lamang tayong nag-iisang Diyos at wag kang sasamba maliban sa ating Diyos na buhay. Kasi baka makalimutan mo. Alam nila yon. Alam na alam nila yon. Pero dahil dun sa kahinaan ni Solomon, doon tayo nagkaproblema. Si Solomon falls into it. And because of that, yung pag-compromise ni Solomon dun sa utos ng Panginoon, sabi ng Panginoon, because they forsook the Lord thy God who brought their fathers out of the land of Egypt and have embraced other gods and worshiped them and served them. Therefore, the Lord has brought all this calamity to them. So, sino dito yung mga maraming calamity? Di ba marami tayong mga pinagdadaan ng trial sa buhay? Hindi natin kakayanin yan kung tayo lang, mga kapatid. Pero meron kang choice. Kagaya ngayon, no? Pwede kang mag-overtime. Hindi makinig ng salita ng Lord. Lalo na kung holiday, double pay. Di ba? Imagine yung tao na nagsabing, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Siya rin yung taong nagsabing, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and full despise wisdom and instruction. Yung taong nagsabing, the way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Sa tingin nyo ba, nung ginagawa yaan ni Solomon sa mga prophet, mga high priest noon, walang nag-advise sa kanya? Tingin nyo? Meron yun. Pero wala na siyang pinakinggan. Why? Bakit ako makikinig? Maaring ganun yan. Ako ang pinakadakilang hari, pinakamayaman, makapangyarihan. Binigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Bakit ako makikinig sa'yo? Minsan, nangyayari din sa atin yun, mga kapatid. Na ayaw nating makinig yung advice ng maaring elder. Huwag ng elder, kapwa mo na lang kapatid, na sa tingin mo, mas mataas ang estado mo sa kanya, ayaw mo na ring makinig kahit sinasabihan ka na. Tama? There's a danger, mga kapatid. Take note. Naalala ko yung lesson natin before, ano ang yung demonology. Pag may pride ka, delikado. Kasi natural kay Satanas yan. Characteristic niya yan. Pag may pride. Delikado yan. Lahat naman tayo dito meron, wag kayo hipokrito. Makasabihin nyo, uy, lahat tayo meron. Pero once naramdaman mo yan, submit mo lang agad sa Panginoon and surrender it to the Lord. Para hindi ka lamunin ng pride mo. For sure, sa dami ng advisor at mga mananampalataya yon kay Solomon, may nag-advise sa kanya for sure. Kaso dahil sa taas na niya, wala na siyang pinakinggan. So dangerous yung mga ganon, kapatid. Napakayaman pa niya.
Di ba? Once we compromise, mga kapatid, tandaan natin, we are in danger of losing yung focus natin sa Panginoon. Bakit? Tingin mo, okay lang yan. Pag nagko-compromise ka, sometimes nag-compromise ka, dinidepensa mo pa nga yan eh. Pag pinayuhan ka ng kapatid mo, pasalamat ka kapatid kapag merong isang kapatiran lumapit sa iyo at sinabihan ka. Masakit man ito o hindi, magpasalamat ka. Lalo na kung masakit. Kasi madalang yung kapatid na kayang magsabi ng masakit sa iyo, i-rebuke ka. Masakit yon. Pero magpasalamat ka, kapatid. No, sige, masaktan ka. Di bigyan mo ng mga 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, okay na ako. Kasi may nararamdaman ka naman, mga kapatid, di ka naman robot eh. There is a danger. Once we compromise, mga kapatid, delikado yan. Ganun ang nangyari kay Solomon. Isang bagay lang yung kinompromise niya doon. Lang no? Pero napakabigat nun, mga kapatid, na siya ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sabi mo, ay, hindi naman nangyayari yan sa akin, Brother Mike, kasi di naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Oops! Teka lang. Ang Diyos-Diyosan sa makabagong panahon ay iba na. Hindi yan yung literal na nakikita, yung Diyos-Diyosan na alam natin. Kagaya nung binasa natin kanina, again, you cannot serve two masters. Ano yung mammon? Pwedeng money, pwedeng possessions, pwedeng yung estado mo sa buhay, pwedeng yung fame. As long na yung bagay na yan ay mas nauuna na sa Panginoon, delikado ka na, mga kapatid. Again, sabi ko nga, don't get me wrong, hindi masama yung mga binanggit ko. Pero kapag yan na ang nauuna above the Lord, then delikado yan, mga kapatid. Ano yung mga kumakain ng oras natin? Imbis na pwede tayong maglingkod sa Panginoon, mas pinipili natin. That's simple way of compromising, mga kapatid. Materialism. Minsan yung pagka-greed. Pag sinabi nating materialism, napaka-general nun, mga kapatid. Ano-ano yon? Gadgets. Mga luxury items, and focus on acquiring yung bagay na gustong-gusto mo. Dahil gusto mo yung isang bagay, kahit alam mong dapat sasama ka sa gawain ng Panginoon or meron kang part sa gawain ng Panginoon, dahil mas malaki ang bigayan dito, hindi ka muna, Lord, dito muna ako kasi kailangan ko mabili yun eh. Diba? Come on. Guilty tayo dyan. Diba? Pagkadami. Ano pa? Self-centeredness. Puro na lang ikaw. O, diba? Ako. Ako na lang ang tama. Meron pang isa. Sa panahon ngayon, ito yung pinakadelikado, mga kapatid. Try mong mag-object sa isang post sa social media. Say for example, yung homosexuality. I-correct mo yon. Lalabas, ikaw pa mali. So ngayon, saan ka ngayon pupwesto? Magko-compromise ka ba? Kasi karamihan doon, boss mo. Karamihan doon, kaibigan mo. Karamihan doon, maaring relatives mo. O maaring yung ilan doon, pinakikinabangan mo. Paano na yan? Ituturo mo ba ang tama? O magko-compromise ka na din? Again, sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang daming nangyayari ngayon sa mundo natin na hindi natin namamalayan. Nalalagay na pala tayo sa alanganin, mga kapatid. We are in the last days. Take note. Grabe, di ba? Lindol lang, kailan lang? Bagyo, kailan lang?
Sunod-sunod mga kapatid. Baka meron naman sa inyo dito na parang na-disappoint kung sino man ang nanood nung nakaraang pag-aaral at pagtuturo ni Pastor Jai. Ako, personally, hindi ko na nga naalala yun. O yun na pala yun. Kasi tayo, abala lang tayo. Sige, kung trabaho, kung may pagkakataon, paglilingkod sa Panginoon, doon tayo. Sinisikap natin yun. Dire-diretso lang ang buhay, mga kapatid. Kung dumating, dumating. Kasi, paano kung hindi nga naman nangyari? Di disappointed ka, mga kapatid. Ako, di naman pala totoo. Dahil hindi nangyari ngayon, gegewang-gewang ka na. Paano kung kailan ka gumewang-gewang doon biglang bumalik si Lord? Sayang ang reward. Dapat may reward ka na eh. Di ba? Ano pa ang mga common idolatry natin? Mga ideologies. Delikado tayo dyan. Inaaway mo na kahit kapwa mo kapatid dahil magkaiba lang kayo ng Di ba? May iba-ibang kulay. May rainbow. Delikado. Bala, pili na kayo dun. Sa rainbow, di ba? Delikado yan, mga kapatid. Tandaan natin, the moment ang isang bagay o ang isang statement ay nag-contradict sa salita ng Panginoon, you are in the right position whether you compromise or not, mga kapatid. Tandaan nyo yon. Susunod ka ba sa Panginoon o medyo lang? Take note, mga kapatid, there's a danger. Tayo, sino man sa atin, is incomparable kay Solomon. Ni sa kalingkingan, wala sino man sa atin dito. Tama? Pero hindi nang hinayang ang Panginoon sa kanya. Kaya sino tayo para panghinayangan ng Lord? If tayo ang magko-compromise sa salita ng Panginoon, tandaan mo, hindi tayo panghihinayangan ng Panginoon. Remember, obedience is better than sacrifice. Maybe you have done a lot of sacrifices, pero yung sacrifice na yon baka hindi yan ayon sa salita ng Lord. Take note. Akala mo okay ka. Di ba may meron kayo napapanood, it's okay not to be okay? No, it's never okay the moment you compromise the Word of God. It's never okay, mga kapatid. Kasi bilang lalo na tayong mga tatay ng tahanan, we are considered ruler ng ating household. And ikaw tatay, ikaw nanay, the moment you compromise, pati buong sambahayan mo, maaaring madamay lahat yan, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. Remember, si Solomon na binigyan ng wisdom ng Panginoon. Grabe, mga kapatid. Incomparable yung taong ito sa atin. Wala sa kalingkingan lahat. Pero ang sinabi ni Haring Solomon during sa mga huling araw niya, ang buong katungkulan ng tao ay matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Why? Nangyari kasi sa kanya yon, na-experience niya yon, mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang salitang mga ito upang hindi tayo maligaw, mga kapatid. Sabi nga kanina ni Sister Ena sa Sunday School, wala na tayong pwede pang maidahilan dyan. Yung accountability na sa atin na, naituro na, naibigay na. Warning, mga kapatid. Do not compromise, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, grabe na ang mga bagay. Grabe minsan ang kaabalahanan natin. Dami nating alalahanin. Pati yung hindi dapat inaalala natin, nag-overthink tayo, pati tuloy pananampalataya natin nagsasuffer.
kung babalik tayo sa kondisyon ng Panginoon, ang haba nung sinabi, pero isang bagay lang naman yun eh. Ano? Maging faithful ka sa Panginoon. That's it. Huwag mo nang gawing komplikado pa. Maging faithful ka sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus, di ba? If you love me, keep my commandments. Because alam ng Panginoon, the moment na humiwalay tayo sa kautusan, sa salita ng Diyos, delikado na tayo mga kapatid. Ang lagi nating isipin sa pagtatapos ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito mga kapatid, do not compromise the Word of God mga kapatid. Even if malagay tayo sa alanganin, do not compromise. Sayang yung paglilingkod mo ng mahabang panahon. Baka sa dulo bigla ka nag-compromise, mawawalang lahat yan mga kapatid. Sayang. Sayang lahat. Sabi nga ng Panginoon, mapalad ang alipin na madatnan niyang naglilingkod sa Kanya mga kapatid. Marami tayong pinagdadaanan mga kapatid, but God is just one prayer away. Para wag kang maligaw, anong sabi ni Apostle Paul? Pray without ceasing. Because without the communication sa Panginoon, delikado tayo mga kapatid. Kahit sa sarili mong pamilya, wag kang makipag-usap ng matagal, delikado yan mga kapatid. Church, we are in the last days. Do not compromise. Yung akala mong tama, baka mali. Dahil ayaw mong makinig ng payo ng iyong kapatid. Tandaan mo, ang kapatid mo, hindi mo yan kaaway. Kaya nga, kapatid mo yan eh. Pero kung kino-consider mong kaaway ang kapatid mo, ibabalik ko pa rin sa'yo, sabi ni Lord, love your enemy. Do not compromise mga kapatid. Napakatindi ng teknolohiya natin ngayon na maaaring magpawalay sa atin sa Panginoon. Kung parelax-relax ka dyan, mag-ingat ka kapatid. Dahil ang kaaway, tuso yan. Kung kailan ka na maraming lingkod ang Panginoon nung nag-relax, doon napasukan at natalo ng kaaway mga kapatid. Kaya muli, pray without ceasing because the constant communication to the Lord will keep you aligned with the Lord. Will keep you full charge sa Panginoon. Tayo mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 We receive today, mga kapatid, ang isang heartfelt message. And without further delay, I invite everyone to come to the altar. And let's offer this heart sa ating Panginoon. Magpasiyasat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Habang umaawit ang ating mga singers, I encourage everyone to talk to the Lord. He is just one prayer away, mga kapatid.
Let's assess our hearts sa ating Panginoon. Let's assess every heartbeat that we feel. Are we compromising sa oras na to? Or dapat magpasiyasa tayo sa Panginoon? Hallelujah! 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 Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Sige mga kapatid. Tataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Hallelujah! Itataas ang ating Hallelujah! mga kamay sa Diyos na mahabagin sa aking natunay.